Mga kabayan, nandito na naman ang inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatamad. Mga kabayan, tinawag po sa atin ang aircon na ito na hindi daw po lumalamig. Ngayon po ay titingnan po natin kung ano po ang dahilan kung bakit hindi lumalamig. Iyon po muna natin. At titingnan po natin kung may error, kung anong error ang lalabas dito. After a few minutes later. Lumalamig naman po. Lumalamig siya. Nakaset po tayo sa 17. Malamig po. Oh. Kung titinan po natin ang aircon ito, ay okay naman po. Pero maya-maya po, sabi nila ay hindi nalalamig. Mga kabayan, puntahan po natin ang condenser side. Tingnan po natin kung tumatakbo ang condenser unit. Ito po ang condenser side. Ito po. Maandar naman po. Mainit po ang hangin. Mainit. Ibig po sabihin, pag mainit po, lumalamig sa loob. Mainit po ang hangin. Oh. Hintayin po uli natin. Hintayin po natin mga 15 minutes. Malamig po. After 15 minutes later. Parang nawala po ang lamig. Kahit po siya naka-set 17, walang lamig. Nawala po ang lamig. Hindi po katulad kanina na malamig. Pero wala pong fault na lumalabas. Dapat may error na lalabas. Pero wala po siyang error. Pero nawala po ang kanyang lamig. Tingnan po natin ang condenser unit kung tumatakbo. Ito po ang aircon ng room 707. Namatay po siya. Pero wala pong fault doon. Tingnan po natin ang evaporator unit. Naka-on po ang aircon. Pero wala na pong lamig. Dahil po hindi gumagana po ang ating condenser side. Pero wala naman pong error na lumalabas. Ngayon po ay magta-trial and error po tayo. Subukan po kaya nating palitan ng PCB board. Titingnan po natin kung gagana. Tayo na po mga kabayan. Ito po ang PCB board na ating ikakabit. Susubukan po nating ikabit. Mandar na naman po. Nagpapatay sindi po ang condenser unit. Aandar, mamamatay, aandar, mamamatay. Ngayon po ay susubukan po nating palitan ng PCB board kung dito po ang problema. Patayin po muna, uli natin. Altan po natin ito. Lagay po natin ang ground. Tetestingin po natin. Yan po mga kabayan, nalagay na po natin. Ngayon po ay tetestingin po natin kung magiging okay na. Yun po natin ang breaker.
Yan. Ngayon po ay i-on po natin ang aircon. Kung sa PCB board ba ang problema. Po, maandar na po. Yan po natin, bigyan po natin ng kahit mga 10 minuto na naka-on para malaman po natin kung siya ay lalamig. After 10 minutes later. Lumalamig na po siya. Malamig na po. Tingnan po natin ang condenser side po. Kung siya ay umaandar. Tingnan po natin ang condenser side kung umaandar. Umaandar po, oh. Umaandar po. Yan. Umaandar naman. Oh. Mainit ang lumalabas na hangin. Bigyan po natin naman kahit 20 minutes. Titingnan po natin kung magtutuloy-tuloy po ang pag-andar niyan. Balik po tayo mga kabayan sa evaporator unit. Tingnan po natin. Nandito naman po tayo. Dito po sa may evaporator unit. Monitor po natin ang kanyang operation. After 20 minutes later. Hindi na naman po siya lumalamig. Nawala na naman po ang lamig. Nawala po ang lamig. Pero umaandar po siya. Walang error. Ngayon po, i-check na ulit po natin ang condenser side. Namatay po ang ating condenser side. Ibig sabihin po, wala po itong problema ang PCB board. Bukan po natin i-check ang capacitor. Tanggalin po ulit natin ito. Tanggalin po muna natin ito para po makuha natin ang pan capacitor. Ibig sabihin po, wala pong problema ang PCB board. Ito po ang itetest natin. Tatanggalin po natin ang pan capacitor. Ito po ang pan capacitor. Ito po ang ating tetestingin. Tetestingin po natin ito sa pamamagitan ng ating capacitor tester. Ito po ang capacitor tester. Ito pong capacitor na ito ay 2.5 microfarad na rating. Ngayon po i-check po natin. Set po natin sa 20 dahil ang testingin po natin ay 2.5 microfarad. Lagay na po natin ang terminal para malaman po natin. Dapat po ang rating niya ay 2.5. Ang rating niya po ay 0.88 lamang. Malamang ito po ang problema kung bakit nagpapatay sindi ang ating condenser unit. Dahil namamatay ang fan, papalitan po natin ito at bibili po tayo ng bagong kapasito. Ngayon po ay pupunta po tayo sa Angeles City upang bumili ng kapasito.
Nandito na po tayo sa Freeze and Cool upang bumili ng kapasitor. Ngayon po ay nakabili na po tayo ng kapasitor na 2.5 microfarad. Balik na po tayo para may kabit po natin ito. Ngayon po ay nakabili na po tayo ng bagong fan capacitor na 2.5 microfarad. Ngayon po ay susukatin po natin kung anong rating nito. Ito po ay isang 2.5 microfarad capacitor. Testingin po natin ang rating. Ayan po, 2.43 ang kanya reading. Ito po ang ipapalit natin. Kapag inilagay po natin ito at hindi na po nagpatay-sindi ang condenser, ito po ang problema. Ilagay na po natin mga kabayan. Ilagay po natin. Yun. Natin. Yun. Nailagay na po natin mga kabayan, ang kapasitor, nailagay na po natin. Ikakabit na po uli natin ang PCB board. Balik po natin yung dating PCB board. Ito po ang dating PCB board. Malamang po wala sa PCB board ang problema. Kasi bagong PCB board, nilagay natin, hindi na nagpapatay-sindi pa rin. Lagyan mo po natin ang ground. Yan po ay testing po natin kung hindi na po mamamatay. Pabalik na po natin ang takip. Mainit na po, lumalabas sa hangin. Ibig sabihin, lumalamig na. Sana po ay hindi na po mamatay. At kapag hindi po namatay, tama po ang aking hinala na ang kapasitor na yun ang dahilan. Okay na po. After 1 hour later. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, isang oras na po ang lumipas. Patuloy na po sa paglamig at hindi na po namamatay ang condenser unit. Tama po ang ating hinala na ang problema niya ay ang fan capacitor. Sana po ay may natutunan na naman po kayo na kahit na kaunting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag tungkol sa inverter split type air conditioning unit. Maraming salamat po sa inyong panonood at ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share upang maging updated po kayo para sa iba pang mga karunungang aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!